Hello guys, magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. This is Anthony, ang inyo pa rin pong kamangyan, ang inyong ka-RTL, ang inyong kasama sa lahat ng mga kwentuhan at ka-sharing ng mga information sa ating mga experience sa ating pag-aalaga ng RTL Chicken. So ngayong araw na to, ang pag-uusapan natin, nutritional needs ng ating mga pullets para magkaroon sila ng optimal egg production. So kailangan natin pag-usapan ito dahil malaking magiging epekto nito sa ating mga alagang manok kung tayo ay magkakaroon ng knowledge and understanding kung ano nga ba yung mga nutritional needs na kailangan ng ating mga manok. So kung bago ka dito sa channel na to, ikaw ay mag-click na rin ng notification button at mag-subscribe. Kung ikaw ay sa tingin mo ay nakakatulong ang channel na to, i-like mo naman yung ating like button dyan at nang tayo lahat ay sama-sama na mag-aral dito sa ating channel. So, wag na natin to patagalin guys. Ang lahat ng yan pag-usapan natin pagkatapos lang ng isang maikling intro. Good morning at maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta, patuloy na nagla-like, nag-share ng ating mga video at nanonood. So ngayong araw na ito, wala tayong ibang pag-uusapan katulad ng sinasabi ko kanina, yung mga nutritional needs ng ating mga manok para magkaroon tayo ng optimal egg production. No? So maraming nagtatanong po, katulad yung isang kaibigan natin dyan, shout out kay Mark De Guzman. No? So maraming salamat sa panonood mo ng ating mga video. Nagtatanong siya bakit daw bumagsak yung kaniyang production from 11 trays, bumagsak siya sa 5 trays o 6 trays. At nagtataka siya kasi 28 weeks na yung kaniyang mga RTL pullets ay biglang bumagsak yung kaniyang production. So, medyo nagkaroon din ako ng pag-aagam-agam kung paano natin isusolve ang ganitong klaseng problema. Kasi hindi pa ito nangyari sa aming experience sa loob ng pag-aalaga namin ng mga manok. No? So, hindi pa bumagsak ng ganong kadami yung ating production. So, minsan bumabagsak siya ilang piraso, maybe kalahating tray, isang tray, no? At pagka consistent na ganon, medyo may idea kami kung anong nangyayari. So, in-explore natin yung kaniyang problema at siguro mas maganda na i-relate natin dito sa ating pag-uusapan kung ano yung mga yon at nang meron tayong tangible experience na pwedeng pagbasihan, no? So, unang-una guys, kailangan ng ating mga manok yung maayos na pakain. No? So lagi kong sinasabi yan, ang pinakang magandang paraan para ang inyong mga manok ay mangitlog ng maganda is laging maayos ang pakain, maganda ang mga feeds na ginagamit ninyo. Ikalawa, dapat ay maayos ang painom ninyo. Ikatlo, dapat ay stress-free environment ang kanilang mga kulungan. So tatlong mga bagay yan. Pero dito pag-usapan natin yung nutritional needs ng mga pullets natin. So unang-una, dapat mataas ang protein. So building blocks for growth ng mga manok natin ito, yung mataas ang protina. So protein is one of the most important nutrients for pullets, especially during early stage of growth. No? So dapat ay pinibigyan ng mas mataas na protein ang ating mga manok, lalong-lalo na kung inaalagaan natin ito mula sa day-old chicken. No? So yan, dapat meron tayong ganyan. Ideal protein levels should be, on its first 8 weeks should be 20 to 24%. No? So yan yung kanyang kailangan, no? Para ma-build niya yung kanyang muscles, mag-grow siya ng maayos na feathers, at saka ma-develop yung kanyang mga organs. So isa din po ito sa mga tips, no, pagka kayo po ay nagkakaroon ng molting, no, sa ating mga alagang manok at may molting tayo. Isa sa mga pinakamabilis na makapagbalik ng mga manok ng kanilang mga balahibo is pakainin natin sila ng high protein diet. No, okay? So, ayan, dapat mataas ang amino acid. Protein source should contain necessarily amino acid like
methionine, lysine, and cysteine, which play vital roles tissue repair and feather growth reproductive functions. So itong mga to ang sinasabi natin kanina. Ikalawa na dapat nating tatandaan sa nutritional needs ng ating mga manok is kailangan nila ng energy. This energy fueling growth and development. So kailangan ng ang pakain natin is energy enhancing, no? So dapat ganon. So energy is the form of carbohydrates and fats. Yun ang kailangan ng ating mga manok, no? So sources ng energy is basically yung kanilang mga grains, no? So corn, wheat, barley, itong mga to. So kung mahilig tayo na mag-mix ng ating mga pagkain, so dapat maraming portion ng ating pinapakain is yung mais, no, o kaya ay darak. Ito yung mga pinagkukuhanan ng mga carbohydrates ng ating mga manok para na sa ganon energetic sila, medyo masigla ang kanilang pangangatawan, no? So ikatlo na kailangan ng ating mga manok is yung calcium, bone development, and eggshell formation. So mapapansin niyo yung inyong mga manok minsan iitlog sila ng anong tawag dito, ng basag, no? Yung manipis ang shell nila o kaya naman malambot yung kanilang soft shells, no? Karamihan kapag marami tayong nakukuha ng mga ganitong klase ng itlog, ang ating mga manok ay meron tinatawag na calcium deficiency. So mababa ang calcium level na nai-intake ng ating mga manok na hindi nakakapagbigay ng enough na calcium para i-form yung kanilang mga eggshell, sorry. Ikalawa, pagka may mga manok kayo na nalulumpo, yung nakiyup-yup lagi tapos hindi makatayo, nalulumpo sila, malamang na kulang din sila sa calcium. Isa sa mga indication niyan kung bakit nalulumpo yung mga manok is kulang sa calcium. So tingnan natin yan kung nag-aalaga tayo ng ating mga pullets, no? So yon. Phosphorus, working with calcium for strong bones, no? So dapat ang feeds natin o yung mga vitamin supplements natin, meron itong mga phosphorus level, no? So dapat merong phosphorus dahil kailangan ito ng mga manok. Dapat ito ay nasa 0.45 to 0.6% ng phosphorus sa kanilang diet, no? This to ensure that their bone grows strong and their calcium metabolism is properly balanced. So yan yung isa sa mga tips pa natin. So dapat may phosphorus. So i-check nyo lang yung inyong mga feeds, no, na ipinapakain kung kompleto siricados ba yan. Number 5, dapat ay maraming vitamins. Ito yung supporting metabolism functions. No, vitamins play a significant role in supporting various metabolic functions, immunity, overall health during the pullet stage. Some of the most important vitamins for pullets includes vitamin D, no, vitamin D. Kaya tayo dapat yung ating mga manok naaarawan yan, minsan naaarawan. Kung wala, kailangan natin ng supplements, no. Vitamin E, ayan. So vitamin B complex, ayan, including B1, thiamine, riboflavin, B12. Ito yung mga kailangan ng mga manok, no? So yan, vitamin B complex, isa sa mga napaka-importante, no? Meron ding mga vitamins na ibinibigay na vitamin ADE, yung pampaitlog ng mga manok, no? So yan, may mga folic acid pa na inilalagay diyan ang mga gumagawa ng feeds para na sa ganon ay ma-enhance yung kanilang capability na mangitlog, no? So number 6 is minerals supporting overall health and reproduction. Minerals are essential for growth and healthy pullets and the proper function of their bodies. Besides calcium and phosphorus, other key minerals are magnesium. So isa sa mga kailangan din ng ating mga manok yan. So mapapansin niyo yung ating mga manok, meron yang mga yung mga feeds na ginagamit natin, meron yang mga magnesium content, no? So hindi marami, siguro mga konti-konti lang, pero
kailangan din yan ng ating mga manok. Okay? So, sodium and chloride. So, mapapansin ninyo may mga naglalagay ng mga asin sa mga pakain. Hinahaluan ng pakain, ang pakain natin ng mga manok ng sodium and chloride. So, yan yung isa sa mga nagbibigay ng electrolytes sa mga manok. No? So, para sa maayos at balancing hydration. Yan. So, yun. Dapat ay meron silang supply na tama ng sodium and chloride. Yan. So, ang pinakahuli is iron. So, kailangan din ng mga manok natin, dapat meron silang mga iron. No? So, may supplement ng iron. O kaya yung feeds natin kompleto na meron ng iron. Sa mapapansin ninyo ito pagka yung mga palong ng mga manok ninyo ay medyo maputla. No? So, parang sobrang pale yung palong. Normally, ang healthy na pullets ay pula yung palong, pula at saka hindi masyado maputla. Minsan pagka kulay, may mga manok ako na kulay puti, medyo maputi na yung palong, sobrang baba ng kanilang iron. No? So ang ginawa namin, bumili kami ng iron tablets, dinurog namin, tas inunaw namin, nilagay namin sa painom na tubig. At least kahit paano, nagbibigay tayo ng iron supplements. No? So kapag wala niyan, it could lead to anemia, which can affect growth and good health ng ating mga manok. Okay? So number 7 is water, essential nutrient. No? So pinakang importante, like I said, lagi kong nire-reiterate ito, meron tayo dapat malinis at maayos na supply ng tubig. Malinis, hindi pwedeng galing sa kanal, hindi pwedeng galing sa bukal, hindi pwedeng galing sa nawasa o kung ano man. Dapat meron ka malinis na pwedeng ipainom sa ating mga manok. Kasi kapag may salmonella ang tubig, medyo alanganin tayo dyan at magkakasakit ang ating mga manok. No? So dapat meron din tayong supplements na nilalagay sa ating pinapainom para nang sa ganon ay mas healthy sila. Okay? So last one, second to the last one is feeding program for pullets. No? Laging merong program. No? So hindi pwedeng pakain ka lang ng pakain kasi sobra ang pinapakain mo, mabubusog lang yung mga manok mo, tapos matitira ang pagkain sa pakainan, tapos mabubulok lang yan. Yung potency ng inyong mga feeds ay hindi na ma-maximize kapag kayan ay nakalay lang sa pakainan at hindi nakakain. So, dapat sakto lang ang pinapakain natin na 110 grams every day sa bawat isang pullet para nang sa ganon na ma-maximize niya yung kaniyang potential sa pagkain. So, kapag kulang, hindi maganda kasi bababa ang ating production, liliit ang ating itlog. Kapag sobra naman, hindi nakakain lahat kasi ang capacity lang ng ating mga manok is 110. Maybe makakakain siya ng marami pero hindi na yun ma-absorb ng katawan. Sayang lang at hindi naman siya mapapakinabangan. So, kapag ako ay nagpapakain, kapag kami nagpapakain 2 beses lang sa maghapon, isang alas 9 ng umaga at isa sa mga around 5-6 o'clock ng hapon, daladala na yan mula alas 9 hanggang alas 5, mauubos na nila yung naandun sa unang batch ng pakain. Mula sa alas 5 hanggang alas 9:30, pagka nagpatay na kami ng ilaw, mauubos na rin nila yung kanilang mga pakain. So, minsan tinitingnan namin, in-estimate na uubos ba sa gabi ang kanilang pakain. Kung hindi, binabawasan namin yung portion at inililipat namin sa umaga. So, ginagawa namin minsan ay 60% sa umaga tapos 40% sa hapon. At nang sa ganon, pagka sila ay kumain, mauubos nila lahat yan. So pagkain ulit nila ng umaga, gutom na ulit, mauubos nila yung nasa pakainan. So importante yon kasi at least hindi masisira ang pagkain sa pakainan, hindi mabubulok, hindi magkakaroon ng uod, hindi titigas, hindi mapapanis. So importante na merong ganun tayong ginagawa. So, dapat meron tayong maayos na feeding program. No? Okay? So, number 9, which is the last one, adjusting for special needs. No?
yung mga manok natin, may mga pagkakataon na kailangang mag-adjust no, ng pagkain. Minsan, magtitimbang ka ng manok, dapat ang manok ay titimbang yan ng 1.3 to 1.5, 1.2 to 1.5. No? So, kapag ka ganun ang timbang na inyong manok, dapat ay sakto lang. No? So, 1.2 to 1.5 is the ideal weight ng ating mga RTL chicken. More than that is malaki ang ating mga manok. Mahihirapang mangitlog kasi mataba. At ang na-absorb ng katawan is yung pagkain, hindi na-absorb ng itlog. No? So dapat yan ay maliit lang ang pangangatawan, 1.2 to 1.5, tapos para makapangitlog ng maayos. Kapag ka malaki ang inyong mga manok, matataba ang inyong mga manok, nagkakaroon ng problema sa paglalabas ng itlog. Minsan ang nagiging sanhi niyan ay nagkakaroon tayo ng mga kaso ng prolapse. At yung prolapse na yan, pagka nagkaroon tayo ng mga cases na ganyan, nagkakaproblema tayo kasi ang hirap niyang gamutin, ang hirap pagalingin, at kung gumaling man, hindi na siya malimit mangitlog ng ini-expect natin. So kalimitan, ang mga nagkaka-prolapse hindi nagagamot, namamatay, nagkakaroon ng increase of mortality. Okay guys, so yan yung siyam na mga nutritional needs ng ating mga manok na kailangan natin na i-observe habang tayo ay nagpapakain ng ating mga RTL pullets. No? Dapat may maayos ang calcium level, dapat ay may program, dapat may iron, dapat kumpleto sa ricados. No? Kung hindi, magkakaroon tayo ng konting mga problema at ang sinasabi ko nga, kapag ka maayos ang pagkain, maayos ang feeds na pinapakain mo, maayos ang tubig at supplements na pinapainom mo, maayos ang production na makukuha mo. So guys, yun lang. Hopefully itong video na ito ay nakatulong sa inyo at hopefully ay may nakuha kayo sa sharing natin ngayong araw na to. At kung meron man, paki-share, at kung nagustuhan nyo ang video na to, ay maraming salamat. Paki-like, paki-click yung thumbs up button. At hanggang sa muli, pag-usapan natin yung ating mga susunod na mga video. Okay? Bye-bye! See you later!